dito sa bayan ng Dagupan City sa Pangasinan, ay kilala ito bilang bangus capital sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa Lingayen Gulf, sa hilagang kanluran, gitnang bahagi ng isla ng Luzon. Ang Dagupan ang isang pangunahing sentro ng komersyal at pinansyal sa hilaga ng Maynila. Gayon din, ang lungsod ay isa sa mga sentro ng mga modernong serbisyong medikal, media at komunikasyon sa North Central Luzon. Bukod sa titulong ito, ang Dagupan din ay isa sa mga tahanan ng mga sikat at prestihiyosong paaralan. Isa na dito ang Lyceum Northwestern University. Sikat ang kolehiyong ito dahil sa mga kursong medikal at dahil ito ang tinaguriang First Medical School of the North. Ngunit paano kung ang tinaguriang eskwelahan ay may tinatagong kababalaghan? Noong mga araw na yun, nagkasama sa akin si Ira, pumunta kami ng CR. Tapos habang naglalakad kami, nag-usap-usap pa kami tungkol sa mga activity na ginagawa namin, pinapagawa sa amin. Hindi na yung dito. Tapos ayun, pumasok na siya sa CR. At doon, may naramdaman ako at may narinig ako parang kumihen or umiiyak na babae. Sino yun? Sino yung umiiyak? Pero nung nasa labas kasi ako ng CR, nagsasagot ako noon. Habang hinihintay ko si Ira, bigla ko may narinig na babae na parang nagsasalita na parang paiyak, na umiiyak. Hindi ko rin agad pinansin kasi kala ko si Ira yun. Tinanong ko rin si Loy kung may narinig ba siya. Narinig mo ba yun? Ay, kala ko tuloy umiiyak pa. Bakit pa ba nung pinigan ko na sila na dyan? Bila kami kinalabutan, tapos naalala namin yung kwento patungkol kay Mary Cherry Chua. At sa sobrang takot namin, tumakbo kami, tapos bigla na lang nagpatay sindi yung mga ilaw habang nagtatakot kami. Kaya mas lalo kang natawa. Nung araw na yun, nag-overtime ako kasi mag-check ako ng test papers. Habang nag-check ako, may naaninag akong pumasok na estudyante. Tapos po siya at tinawag ako. Sabi niya, "Ma'am." "Ma'am." "Yes." Pagkatapos ko siyang sagutin, di siya umimik. Kaya hinayaan ko na lang. Maya-maya ng konti, may naririnig ako. Humihele at humihintay. Dahan-dahan akong lumingon bigla nang nawala na lang yung estudyante. Nilibutan ako. Tapos parang may naramdaman akong nakatayo sa gilid ko. Kaya nagmadali na ako umalis. Sa araw na yun kasi, ako yung nautusan na mag-night shift. So, ni-rounds ko yung buong campus. And ang last na round is papunta sa exit. So, habang naglalakad ako, ayun, may narinig akong kaluskos banda sa bookstore. So, lumingon ako saglit sa aking kaliwa. Tapos, pagkalingon ko sa kanan, bigla ko siyang nakita. Hindi ko inaasahan yun kasi sinasabi rin nila na may mga kwento doon about kay Mary, something. So napatakbo talaga ako ng mabilis, kaya hindi ko na rin alam yung ginagawa ko at mabilis ko na lang rin tinawag yung kasama ko. Base sa mga kwento sa atin patungkol sa kanilang karanasan, sa di umano'y babaeng pinatay sa paaralang ito na nangangalang Mary Cherry Chua. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Ating alamin
Si Mary Cherry Chua ay isang estudyante sa isang all-girls school noong dekada 60. Siya ay isang masayahing bata na may mahaba at itim na buhok. At meron din siyang mga kaibigan na umaalalay at sumusuporta sa kanya. Nasa kanya na ang lahat, pagiging maganda, mayaman at matalino. Si Cherry ay binansagang Miss Popular na siyang kinagigiliwan ng lahat. Ngunit ang halos perpekto niyang buhay ay mauuwi sa isang insidente.